Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kokoy. Lahat ng tao may pangarap. Isa na ako ron. Sa katunayan, matayog ang aking ambisyon. Ngunit, naging mailap sa akin ng mabuting kapalaran dahil sa aking itsura. Nung bata pa ako, tinatawag ako ng aking mga kaklase at ng dalawa kong kapatid na ugly duckling. Sa amin kasing tatlo, ako lang ang pangit. Dati, may iyak ako kapag binubuli ako. Pero nung tumanda na ako, nasanay na akong tawaging pangit. Ay yun na rin ang turing ko sa aking sarili. I'm home! Anthony! Oy, Oh, mabuti naman dumating ka na. May cash on hand ka ba dyan? ha? Pahiramin mo nga muna ako ng 2,000. Bibigay ko kay Manang. Uuwi raw siya ngayon kasi birthday nung anak niya. Eh sabi ko, pa-birthday ko na yung 2,000 kaso wala naman ako palang pera. Hindi pa naman ako nagwi-withdraw. Ay, gawin mo ng 3,000. Oh, siya sige. Bahala ka. Teka. Oh, bakit? Wala yung wallet ko sa bulsa ng pantalong ko. Ha? Teka. Tingnan ko nga rito sa bag ko. Naman, Anthony. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mong... Wala talaga eh. Ano? Andun lahat ng ID ko. Sus. Teka, may tumatawag. Sino kaya to? Hello? Police station? May nagsoli sa inyo ng wallet ko? Eh, sige ho. Pupunta ako dyan ngayon din. Maraming salamat, sir. Wala akong anuman, sir. Salamat po. Sige. Nasaan na yung nagsoli nito? Ay, no, palabas na. Ay, teka, habulin ko. Sandali lang. Bakit po? Ano nga ulit pangalan mo? Kokoy po. Hindi, yung totoo mong pangalan. Kokoy nga po. Nickname mo lang siguro yan. Ang ibig ko sabihin ay yung pangalan mo, yung nakasulat sa birth certificate mo. Bakit po? Isinuli ko naman po sa inyo yung wallet nyo. Wala po akong kinuha dyan. Promise, nung pinulot ko po yan, binuksan ko lang po para tingnan kung kanino tapos... Wala namang nawawala eh. Gusto ko na malaman ang totoo mong pangalan at kung sino ang mga magulang mo. Para mapasalamatan ko sila. Alin ang bet mong kulay ng nail polish, ma? Itong red o itong silver? Yung pula. Eh kasi birthday ko na. 3 araw mo lang ngayon, di ba? Okay. Oh, wag ka muna maghuhugas ng plato mamaya, ha? Si Kokoy muna ang utusan natin kasi baka masira ka agad yan. Asan na nga pala yung pangit na yun? Hapon na. Dapat ka nakauwi na siya. Magluluto pa siya ng hapunan. Ma, may umintong kotse sa tapat ng bahay natin ah. Kotse? Myra, may bisita ka ba? Wala. Oh, si Coco yun. Bumaba galing sa kotse. Ikaw muna, Myra. Dito po ang bahay namin. Dito ba? Oh. Ma, Magandang hapon po. Ay, ano ho yun? Ano ho atraso nitong pangit na ito sa inyo? Pangit? Bakit po? May ginawa bang masama si Kokoy sa inyo? Pasensya na ho kayo. Madalas kasing napagbibintangan niya si Kokoy tignan niyo naman yung itsura niyan. Mukha pa lang. Parang hindi na talaga gagawa ng mabuti. Umalis na nga tayo dito. Baka hindi ako makapagpigil. Uy, paano ho? Kami ho'y alis na, no?
Gusto lang po talaga naming makita kayo ng personal para magpasalamat. Napakabuti po ng inyong anak. Ay, siyempre. Saan pa ba naman yan magmamana? Mukha lang ang hindi minana niya sa akin. Aalis na po kayo? Wala man lang po ba kayong... alam nyo na, di ba kapag may kabuti ang ginawa ang isang tao, may tinatawag na... ano nga yun, Myra? Reward! Yun! Sandali lang po. Binibigyan po sana namin kanina sa police station si Kokoy. Kaya lang ayaw niya eh. Mahihain kasi yan eh. Ito po. Ito. Pagdamutan niyo na po yan. Maraming salamat po uli. Ay, si Mark po. Sinong Mark? Wala pong mark dito. Kokoy, meron. Si Kokoy. Ay, oo nga pala. Mark, ang totoo niyang pangalan. Kokoy kasi ang tawag namin sa kanya eh. Kasi masyadong maganda yung pangalang Mark. Hindi bagay sa kanya. Nagluluto po ng hapunan. Ganun po ba? Oo. Sige ho. Mauna na ho kami. Maraming salamat din po ha. Mag-iingat ho kayo. Teka. Sino ang gumagawa ng mga ito? Alin? Yung mga maliliit na bahay? Miniature ang tawag dyan. Ay, si Kokoy. Libangan niya yan. Ay, ang dami pang ganyan daw sa kwarto nila. Gusto ko na nga itapon. Dagdag basura lamang dito sa bahay. Ano bang natapos niya? Wala. High school lang. Kahit naman magtapos siya, wala namang mararating yun eh. Sino ba namang kumpanya ang tatanggap ng ganyang empleyado? Ma, may panghanda ka na sa birthday mo. Ay, oo nga. Ayos ka rin talaga tumiming, Kokoy. Nakakahiya po. Dapat po, hindi nyo na tinanggap. Ikaw ang nakakahiya. Yang pagbumukha mo. Bakit? Kaya mo ba akong bigyan ng panghanda sa birthday ko, ha? Ha? Wala po, pero... Kokoy, huwag ka na kasing kumontra. Isa pa, binigay naman ito ng bukal sa loob. Ikaw naman kasi, tatanggi-tanggi ka pa. Hindi naman tayo mayaman. Kailangan natin ng pera. May tumatawag. Hello? Kung hindi ka pa kulitin nitong asawa ko, hindi ka pa pupunta rito. Pasensya na ho kayo. Nagtatrabaho ka, ikaw mo bilang porter sa palengke, Mark? Apo. Oh, bakit ka humingisi? Hindi po kasi ako sanay tawagin sa ganyang pangalan. Abay, dapat masanay ka na. Ano ba ang pangarap mo? Pangarap? Wala ho ako niyan. O bakit? Kontento na ho ako sa buhay ko ngayon. Ano? Basta ho, nakakatulong ako sa paghahanap buhay sa pamilya ko. Sapat na po yun. Ala. Marangal naman po ang pagtatrabaho bilang porter, hindi po ba? Ay, oo. Pero nalaman kong gumagawa ka pala ng mga miniature houses. Saan mo natutuhan yun? Sa pinsan ko pong architecture ang kurso. Nakita ko po siyang gumagawa nun. Sinubukan ko lang naman po. Hanggang sa naging libangan ko na po. Mga karton lang po yun sa bahay. Alam mo, Mark, wala namang masama sa trabaho mo ngayon. Dahil totoo namang marangal ang trabaho mo. Lahat ng trabaho, kung ginagawa natin yun dahil sa mabuting intensyon, at hindi tayo lumalabag sa anumang batas at wala tayong tinatapakan tao, marangal. Pero hindi rin masamang mangarap. Hindi ka binigyan ng talento ng Panginoon para itago mo lang. May mas malaking plano para sa iyo ang Diyos. Huwag maliitin ang sarili mo, gaya ng ginagawa sa ng ibang tao. Pati ng pamilya mo dahil wala naman niya sa itsura eh. Walang masama sa itsura mo, Mark. Hindi ka pangit. Tandaan mo yan. Pag-aaralin kita. Magiging isa kang magaling na arkitekto, Mark.
Kuya Richard. Uy! May bisita pala kami. Ma! Myra! May bisita tayo! Salubungin nyo naman! Aba, nakasuot ka pa talaga ng long sleeves, ha? At kurbata. Nagpapasikat ka ba, ha? Hindi naman sa ganon, Kuya Richard. Anong hindi? Akala mo ba pwede ka na magmataas ngayon? Dahil nag-aaral ka na sa magandang universidad? Hoy! Itong sasabihin ko sa'yo, ha? Kahit pa ilang ulit kang maligo at magbihis, hindi na magbabago yung pagmumukha mo. Pangit ka pa rin! Kokoy? Ma, Kokoy! Pagpasensyahan mo ng Kuya Richard mo. Mainit ang ulo kasi natanggal sa trabaho. bakit po? Nagbawas ng empleyado yung kumpanya. Si Myra naman na yun, nagmumukmok kasi hindi matutuloy sa abroad. Nabiktima ng illegal recruiter. Buti nga, hindi pa siya nakakalipad. Kaya lang, nagbayad na siya ng ilang libo. Ganun po ba? Bakit ka nga pala naparito, ha? Inuubo ho kayo. Hindi, wala ito. Sabi ko, ba't ka naparito? Nakabihis ka pa. May pinuntahan ka ba? May dinaluhan po akong okasyon. Pumunta po ako rito kasi gusto kong ipakita sa inyo itong sertifikasyon ko. Arkitekto na ho ako, ma. Ha? 5 taon din akong pinag-aral ni na Sir Anthony at Ma'am Vicky. Ngayon, isa na akong ganap na arkitekto. Makapagpapagawa na ho tayo ng bagong bahay. Talaga? Hindi po ba kayo masaya, ma? Ano naman ako magiging masaya? Wala naman akong kontribusyon dyan sa narating mo. Buti pa yung ibang tao. Nagtiwala sa'yo. Kaming pamilya mo, lagi kang ikinahihiya. Kung hindi niya po ako isinilang at pinalaki, wala sana ako sa mundong ito ngayon, ma. Kaya, hindi po totoong wala kayong kontribusyon sa uri ng buhay na meron ako ngayon. Pamilya ko kayo. At kahit kailan, hindi ko kayo tatalikuran. Kokoy, Kayo ang inspirasyon ko. Kayo ang dahilan kung bakit nangarap ako. Ang tagumpay ko ay tagumpay niyo rin, ma. kahit ngayon, parang hindi ko kayang humingi ng tawad sa'yo eh. Hiyang-hiya ako. Bilang isang ina, hiyang-hiya ako sa lahat ng pang-aalipustang ginawa ko sa'yo. Ma, tama na yan. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad sa akin. Uulitin ko, pamilya ko kayo. Hindi magbabago yun ano man ang marating ko sa buhay. Kinalaunan, humingi rin ng tawad sa akin ng aking 2 kapatid. Sa ngayon, pareho na uli silang may trabaho. Pinagawan ko rin ng bahay si Mama. At ako naman, kasama ni Sir Anthony sa kanyang kumpanya. Para sa akin, isang malaking twist ang nangyari. Napatunayan kong iba't iba man ang ating mga itsura, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay nagtataglay ng kanyang kagandahan at kabutihan. Higit sa lahat, ano man ang sa tingin mo ay kapansanan o kapintasan mo, maaari kang mangarap. Ako po si Mark, na tinatawag ding Kokoy, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Jonel Benamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Kokoy. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales.
Ito ang aking buhay. Maririnig po natin ngayon ang paglalakad ng isang babaeng nadapa. Ngunit sinubukang muling bumangon at magpatuloy. Siya ay si Eva. Head over heels ako sa asawa kong si Ricky. Kaya nang ikasal kami, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pero nang 5 taon na kaming kasal, nagbago ang lahat. Eba, dalas yatang umagahin ng uwi nitong mga nakaraan linggo yung asawa mo. Marami rin kasing tinatapos na trabaho. Sub-sub masyado sa trabaho yung asawa mo. Abay, mapalad ka at ganyang uri ng lalaki ang binigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka nangunsum eh. Tama ho kayo, ma. O, balita ko, meron daw kayong bagong sasakyan. Kumuha po si Ricky nung 1 linggo. Ay, mabuti yan para kapag aalis kayo, hindi na kayo magkukommute. Kailangan niya rin po kasi sa trabaho dahil lagi silang nag-out of town. Ay, ganun ba? Mm. Dapat mag-iingat lang palagi sa pagmamaneho. Mauna na ako, Eva, ha? Sabihin mo kay Ricky, may iniwan akong tableya para sa kanya. Paborito niya yun, di ba? Oo, ma. Salamat po. Ricky. Ano ba? Mainit. Mainit. Nakatodo na nga yung aircon natin, no? Basta wag mo akong yayakapin. Nainitan ako eh. Ano ba yan? Ilang buwan na tayo hindi nagsisipin. Tsaka, 5 taon na si Casey. Di pa ba natin susundan? Kita mo namang lagi akong pagod eh. Wala akong gana. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Hindi mo pa naintindihan. Ang dami kong trabaho. Tulog na lang ang pahinga ko. Sige, sige. Tulog ka na. Alam mo, medyo weird pa rin sa akin ang sitwasyon ninyo ni Ricky. Bakit naman? Hindi ka ba naghihinala sa kanya, Eva? Bakit naman ako maghihinala? Marami talaga siyang trabaho. Minsan nga may baon pang paperworks dito sa bahay. Kasi 5 taon pa lang kayong kasal. Imposible naman na nawawala na kaagad yan ng gana sa kama. Alam mo, ang kulit mo. Pagod nga siya palagi eh. O ba't ikaw hindi? Mas nakakapagod yung mga gawaing bahay. Kasi hindi natatapos. Mula umaga hanggang gabi, meron tayong ginagawa. Tapos nag-aalaga ka pa sa inaanak ko. Ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. Hindi naman sa ganyan yung ibig kong sabihin. O baka naman pwede kang mag-imbestiga ng very slight. Huh? I-check mo yung cellphone niya kasi baka meron siyang ka-text na iba o kaya naman yung damit niya kung may amoy na ibang pabango. Eva, kailangan mo ring makasiguro. Lalaki ang asawa mo. Nasa banyo pa si Ricky. Titingnan mo cellphone niya. Asan ba yun? Saan kaya niya nilagay? Ay, ayun pala sa may ibabaw ng drawer. Kukunin ko. Mabuksan niya. Oops. May pin? Bakit may pin ang cellphone niya? Dati naman wala. Oh, anong ginagawa mo sa cellphone ko? Ay, oo, wala. Titingnan ko lang sana yung picture mo kay Casey kagabi. Kaso may pin pala ang cellphone mo. Oo, nilalagyan ko. Kasi ako baka mawala eh. Para hindi ma-access ang mga information sa cellphone ko kasi karamihan confidential. Ganun ba? Ano bang pin ito para alam ko? Akin na, bubuksan ko. Ayaw mo sabihin sa akin? Ano ka ba? Bubuksan ko na nga, di ba? Pwede mo namang sabihin sa akin, di ba? Bakit ayaw mo? Isesend ko na nga lang sa'yo mamaya. Bakit nga ayaw mong Pwede bang aga-aga naman, oh? Tinatago ka ba dyan sa cellphone mo? Ano itatago ko dyan? Pinagdududahan mo ba ako, ha? May dahilan ba para magduda ako? Ha? May dahilan ba, Ricky?
Salamat po, Manong. Hetong bayad. Dito siya lumiko kanina. Aba, motel ito Pumasok siya sa motel? Bakit? Papasok ako. Pangatlong pinto na to nakakatukin ko. Bahala na. Kailangan malaman ko kung totoo nga ang kutob ko o hindi. Room service. Yes? May tumawag po sa amin na kailangan daw ng extra towel. Ricky, tumawag ka ba sa baba? Bakit? Teka. Bakit hindi ka naka-uniform, ha, miss? Ano ba yan? Eba, Ricky! anong ginagawa mo rito? Ano ibig sabihin nito? Bakit may lalaki kang kasama sa kwarto? Hindi! Ricky? Is she your... Oh my gosh. Eba, may conference kami mamaya. Kaya nag-check-in kami. Si Darren nga pala, katrabaho ko. Walang iyo! Aray ko, Hindi mo na si Ricky! Sabi bakla ka! Mga bakla kayo! Eba, huminahon ka. Kakadiri ka! Rico! Nakalmat mo ang pisngi ko! Huwag kang mag-skandalo. Tumigil ka! Walang iya ka! Mas matatanggap ko pa kung babae ang kasama mo dito! Pero, bakla! Wala akong kaalam-alam na ang asawa ko pala isang bakla! Oh my gosh. Hindi ako makamove on sa revelasyong ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Shara. Lahat ng obligasyon ng isang asawa, ginagampanan ko ng maayos. Hindi ko alam kung bakit niya nagawang ipagpalit ako sa isang bakla. Baka naman kasi noon pa, may history na siya. Hindi mo ba napansin? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Natatandaan ko lang, patay na patay ako sa kanya noon, kaya nang niligawan niya ako, hindi na ako nagpakipot. Goodness. O, paano na to? Anong plano mo? Hindi ko alam. Gulo-gulo ang isip ko. Eba, Lumayas ka ngayon din dito sa bahay na to. Eba, pwede ba pag-usapan natin ito? Pag-uusapan natin! Isang beses lang naman ang nangyari yun. Huwag na huwag mong bibilugin ang ulo ko, ha? Eba, Hindi ako pinanganak kahapon, Ricky. Kung hindi ko pa alam, kay Darren galing ang bago mong kotse, hindi ba? Kasi hindi mo naman kayang kumuha niyan. Lalo na't madalas ka palang uma-absent sa trabaho mo. Ang kapal ng mukha mo. Tapos, uuwi ka rito na parang pagod na pagod ka. Yung pala, kasi sa iba mo inuubos yung enerhiya mo. Eba naman. Buwan ang desisyon ko. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Umalis ka ngayon din sa bahay na to. Hindi ka na nahiya! Pa, Makakaya ko pang sigmurahin kung sa babae ka pumatol. nadala lang ako, natukso lang ako. Hindi normal para sa isang lalaki matukso sa kapwa niya lalaki. Dapat, bago ka nag-asawa, inalam mo muna kung ano talaga ang gusto mo. Hindi yung kung kailan may asawa ka na't anak, saka mo ilalantad ang totoo mong pagkatao. Patuharin mo ako, Sinira pa. mo lang ang pamilya mo, Ricky. Kahit sa anong angulo mo tingnan, ikaw ang mali. Ikaw ang nagkamali. Ricky, ganun na lang ba yun? Darren, kasal ako eh. May asawa ko. Hindi pwedeng relasyon natin. Pero ayaw na sa'yo ng asawa mo. Oo, pero napagtanto kong si Eva pa rin ang gusto ko. Babae pa rin ang gusto ko. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Huwag mo naman akong iiwan, Sorry, Ricky. sorry, Darren.
isosoli ko na yung ibinigay mong kotse sa akin. Ricky, huwag mo kong iiwan. Hindi ko kaya. Alam mo, mahal kita. Tama na. Nadala lang ako ng emosyon ko pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang mawala sa akin ang pamilya ko. Ma, patawarin niyo ako. Mapapatawad kita kung sa mapapatawad, Ricky. Pero hindi mo na mabubura ang katotohanan ng minsan mo nang dinumihan sa ulo ang anak ko. Hindi ko po sinasadya, Ma. Si Eva. Siya makakapagdesisyon nito. Kahit patawarin kita, kung ayaw na sa'yo ni Eva, wala akong magagawa, Ricky. Tulungan niyo po akong makumbinsi siya. Nagmamakaawa po ako. Hindi ko maipapangako matutulungan kita, Ricky. Hindi ko maipapangako. Hindi. Hindi na kita tatanggapin pang muli, Ricky. Minsan mo na tong nagawa at hindi imposibleng maulit pa. Eva, nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na ang isang beses ako nagsisi sa desisyon kung pinakasalan kita. Ayokong paulit-ulit kong pagsisihan na naging asawa kita. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Hiniwalayan ko na si Darren. Bakit pa? Dapat itinuloy niyo na lang ang relasyon niyo dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Eva, Minahal kita, tinalagaan. Pero hindi ka naging tapat sa akin. Ang tiwalang nasira ay hindi na kailanman muling maibabalik sa dati. Wow! Ang ganda-ganda naman ng kaibigan ko. O, di ba? Bagay na bagay ka palang naka-office attire. Talaga? Mm-mm. Sige nga, kunin mo nga ako ng picture. Popost ko sa Facebook. Okay, sige. O, post ka dyan sa may pinto. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile! Ayos! Thank you. Mukhang naka-move on ka na talaga, ha? Ilang buwan din akong gabi-gabing umiiyak, Shara. Pagod na rin ako. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. So, hindi mo na talaga tatanggapin si Ricky? Hindi na. Ayoko nang maramdaman uli ang ganong pakiramdam. Nung nakita ko sila ng Darren na yun sa motel. Ayoko nang maulit yun. Dahil baka mabaliw ako. Sa bagay. Tama ka. Kaya ko namang itaguyod ang anak ko. Kaya ko mabuhay na wala siya. Matagal ko ring pinag-isipan kung talagang isasara ko na ang pinto sa dati kong asawa. Pagamat kaya ko siyang patawarin, ngunit hindi ko na kayang muli pang magtiwala sa kanya. Mahirap, pero kailangan nating iligtas ang ating sarili sa mas malaking heartbreak. May mga relasyon talagang dapat nang putulin kaagad. Ako si Eva. Ito ang aking buhay. Sa mag-asawa, hindi lang pagmamahal ang mahalaga, kundi kailangan ding huwag mawala ang respeto at tiwala sa isa't isa upang tumagal ang pagsasama. Mga nagsikanap: Maynard Landicho, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Susan Robles, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.
Isang araw po mga kaibigan, maririnig natin ang kwento ng isang individual at ng kanyang paglalakad kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay na ang kanyang naging kalaban ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Connie. Dalawa lang kami magkapatid, pero lumaki kaming parang palaging naiilang sa isa't isa. Ang nakakalungkot pa, madalas itinuturing ko si ate na hindi kapatid, kundi kakumpetensya. Ngunit nagbago yon dahil sa isang insidente. Isursurprise ko si mama at papa. Ipapakita ko sa kanila itong appointment letter ko sa promotion. Oh, Connie! Andiyan ka na pala. Ma! Hintayin na lang natin ang ate mo para sabay-sabay na tayo mag-apunan. Pa, pwede po ba sa labas na tayo kumain ngayon? Ha? Ha? Bakit? Kasi, kailangan po natin mag-celebrate. Bakit? Tadan! I'm promoted! Talaga? Wow! Congrats, anak. Thanks, Ma. Ito po yung appointment letter, oh. Uy, mabuti naman. Kaya i-pursue mo na yung pagkuha ng doctor's degree, ha? Oo pa, soon. I'm home! Ay! Mabuti na andito ka na, Mary Ann. Ate, huwag ka na magbihis. Oh. Sa labas tayo kakain. Oh, gano'n? Oh, okay. Na-promote ako, ate. Talaga? Oo. Oh my! Pareho tayo! Na-promote ka rin, Mary Ann? Yes, ma! Ako na ang bagong executive vice president ng company namin. Wow! Congrats, Marianne. Talagang mula nung elementary, you always make us proud. Oh, thank you pa. Para sa inyo ito. O paano? Tara na. Mag-dinner na tayo sa labas at sa susunod na Sabado, kumbidahin mo mga katrabaho mo rito sa bahay. Maghahanda tayo. We will have a simple celebration. Talaga? Oo. Okay. Thank you again. Proud na proud kami sa iyo, anak. Congratulations! Ang pait pala nito. Morning. Kuya Andrew. Ba't may hawak ang alak? Ha? Hindi ka naman umiinom, ha? Tingnan mo nga mukha mo. Para kang uminom lang suka. Ang pait pala nito. Akin na yan. Huwag ka na uminom, ha? Bakit ba andito ka? Andun yung grupo, ha? Nagkakatuwaan sila ron. Ayos na ako dito. Bakit ba? May problema ka ba? Sa nakikita ko sa mukha mo, parang may itinatago ka na namang sama ng loob. Alam mo, ikaw lang talagang pinsan ko na nakakabasa ng nararamdaman ko. Bakit nga? Ano na naman ang ipinaghihimutok mo? Wala naman. Parang unfair lang. Oh, bakit? Pareho naman kami na-promote ni ate. Pero siya lang ang may ganitong pa-party. Ay, oh. Same old story pala. Iniisip mo pa rin ba na mas paborito ni na tita at tito ang ate mo? O bakit? Hindi ba? Sabi ko na naman sa'yo, wala silang paborito. Pareho nila kayong mahal. Oo. Alam kong mahal nila kami pareho. Oh, Pero palagi nilang pinararamdam sa akin na si ate ang mas magaling. ay, huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? I'm sorry, kuya. Pero yun ang nararamdaman ko. Mula nung mga bata pa kami, kahit hindi ko naman gusto yung larong chess, kailangan ko mag-aral. Kasi si ate magaling sa chess. At dapat maging record holder din ako. Sa school, ha, gaya niya. Palaging kailangan kong matutunan at gawin ang anumang kaya niyang gawin para masabi nilang magaling din ako. God, minsan,
Nakakapagod na rin. Connie? Bakit, ate? Oh, Ano to? gift ko sa'yo. Bakit? Sa promotion mo. Salamat, ate. Ano to? Pampalubag loob. Kumusta ka naman sa bago mong function? Okay naman ako. May mga ini-implement akong improvement sa department para mas mag-improve ang performance namin. Oh, that's good, ha? Oo nga pala, no? Labas naman tayong dalawa minsan. Hindi na tayo nakakapag-date man lang na dalawa. I'm sorry, ate. Marami kasi akong ginagawa ngayon eh. Kaya busy palagi. Oh, ganun. Okay, sige. Sabihin mo lang ako kung kailan ka pwede. Sige. Siya nga pala, ito pa. Oh, vitamins mo. Huwag mo pabayaan ang sarili mo, ha? Okay. Sige na, maiwan muna kita. Mag-gym pa kasi ako. Bakit niya akong bibigyan ng vitamins? Anong kala niya sa akin? Mahina ang resistensya. Ano, kuya? Ano sa tingin mo? Magustuhan kaya ni Papa itong relo? Oh, kanino mo pa binubusisi yan, ha? Baka mamaya niyan, masira yan. Hindi. Sinisiguro ko lang na walang defect. Gusto ko yung regalo kong pinakamaganda. Pati ba naman sa pagbibigay ng regalo sa papa mo? Makiramdam mo may kakumpetensya ka pa? Siyempre. At saka, ang ipinambili ko dito, unang paycheck ko sa bago kong position. Kaya, special ito. Oh, yan. Okay na yan. Ibalot mo na maayos para gift wrap pa lang. Uwi na, ha? Thanks, kuya. Sana hindi na lang kita pinsan, ano? Sana ikaw na lang ang kapatid ko. Ay, nako. Ayan ka na naman, Connie. Wala namang ginagawang masama sa yung ate mo, ha? Basta. Hindi ako komportable kay ate. Ay, nako. Feeling ko, hindi siya totoo sa akin. Feeling ko, pinaplastic lang niya ako. Ay, sarap ng luto mo, sweetheart. Hoy, huwag mo ako dinatawag ng ganyan. Si mama naman, oh. Ayaw man lang lambingin. Abay, nakakahiya. Andito pa naman si Ram. Okay lang ho yun, tita. Ay, nga pala. May regalo kami sa inyo ni Ram, pa. Ako rin pa. May regalo rin ako sa inyo. Wow! Mukhang nag-prepare talaga tayong lahat para sa birthday ngayon ni Papa. Nag-abala pa kayo. Sana itinabi nyo na lang yung mga pera nyo. Isang beses lang kayo nagse-celebrate ng birthday nyo, Tito. Kaya dapat palaging espesyal. Oh, eto pa, oh. Ano kaya ang laman nito? Tiyak, mas magugustuhan ni Papa ang regalo ko. Mahilig siya sa relo Sige eh. na, Tito. Buksan mo na. Okay, sige. Bubuksan ko. At excited na talaga ako makita kung ano ito. Wada. Oh, dahan! Oh, wow! Relo! Pa, Ano ng relos na pinili ko? dahil ayaw naman namin na ikaw lang ang meron, kaya ang binili namin ni Ram, couple watch. Para meron din si Mama. Napaka-thoughtful naman ng mga ito. Salamat sa inyo. Welcome. Gusto ko. Ang ganda. Talaga. Salamat sa inyong dalawa. Welcome. Uy, ay, Connie! Connie, saan ka pupunta? Akala ko may regalo ko kay Papa. Connie! Kailangan talaga pareho pa tayo ng mapipili regalo. So ngayon, ako na naman. Ako na naman ang kulinan. Ano ba nangyayari sa iyo, Connie? Pabayaan niyo ako! Ano ba nangyayari sa iyo, ha? Huwag mo akong pakialaman, Ma!
Nasaan na yun? Yung niregalo niya sa akin damit. Susunugin ko. Susunugin ko to. Ito, yung lighter. Dapat sa'yo damit ka. Sunugin! Hindi! Yung apoy sa damit! Kumapit sa kurtina ko! Hindi! Hindi! Malaki na apoy! Connie! Ano ba yung apoy ko? Connie! Ano ginagawa mo? Hindi! May uso! Nasusunod ang kwarto! Mabuti na lang. Natawagan ka agad ni Ram yung kaibigan niyang fireman. Oh, Diyos ko. Muntik na tayong masunog. Connie! Asan si Connie? Pa! Nahihibang ka na ba? Ha? Tama na. Tama na yan. Biniwan si Connie. Kung nasunog ang buong bahay natin, kaya mo bang palitan ng lahat ng mga ipinundar namin ng mama mo? At kung may nangyari masama sa'yo o sa atin lahat, kaya mo bang akuhin ang responsibilidad sa pinaggagawa mo katarantaduan? Patama na. Emotional lang si Connie. Sige pa. Kung gusto mo ako saktan, sige gawin mo. Ganyan ka naman eh. Pag sa akin, malapit ka. Pero kay ate, para ka maamon tupa. Anong sinabi mo? Lagi na lang si ate nakikita mo. Lagi na lang si ate magaling para sa inyo. Pero ako, ano ako? Connie! Ano sinasabi mo? Hindi totoo yan. Pa, tama na. Huwag niyo munang kausapin ngayon si Connie. Wala siya sa tamang uwisyo. See? Ikaw na naman ang bida-bida? Connie, tama na. Masyado kang plastic! Gusto mo ipakita lagi kina mama at papa na ikaw ang mabait at mapagpakumbaba. At ako itong balasagot. Ako itong masama. Tama na. Tama na. Dito ka na muna matulog sa kwarto ko. Matulog ka habang inaayos yung kwarto mo. Hindi na. Ako na sa sala. Makinig ka nga sa akin. Ako ang panganay sa ating dalawa. Hindi kita kukumbinsihin na magustuhan mo ko bilang isang nakatatandang kapatid, Connie. Dahil para gawin yan, kailangan mo munang tanggapin na sa ating dalawa, ikaw ang bunso. Mag-declutter ka ng isip mo. Siguro, kung ano-ano ng kasinungalingan na ang siniksik mo dyan sa kukote mo, kaya nagkaugat na ang galit na kinikimkim mo dyan sa puso mo. Pero itong tatandaan mo, ha? Kahit kailan, hindi kita itinuring na iba. Kapatid kita. At mahal kita. Tama si ate. Kung ano-ano ngang kasinungalingan ang itinanim ko sa isip at puso ko. Kaya naapektuhan na ang pakikitungo ko sa aking pamilya. Mula noon, unti-unti kong binago ang ugali ko. Ngayon, mas magkasundo na kami ni ate. Kung may ipagpapasalamat man ako, yun ay ang hindi pagsuko sa akin ng aking pamilya, lalo na ni ate. Ako po si Connie at ito ang aking buhay. Totoo ngang kung ano ang laman ng puso ay siyang lalabas sa nguso. Matutuhan sana nating linisin lagi ang laman ng ating mga puso. Makarang siganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay.
kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ng aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ang aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Ito, Neng. Tapos ko na isulat ang pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige. Haba ng bangko eh. Salamat. Dok, Mali. 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magkaka-off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamaya hapon ha. Diretso ako ron pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Dok. Bisuhan ko na lang ang mga pasyenteng bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Dok. Mahigpit pong pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilimot magdala. Ano? Opo, Dok. Maglalagay po ako. Okay. Sino kaya yung matandang babaeng yun na nakalampag ang gate ng clinic? Parang may karga pa siyang sanggol, Ang lakas pa naman ng ulan. Teka, ang mabuti pa, gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, wala. Ano pong problema? Basta na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Doktora Leyva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora, Lola. Pwes, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Kaya siya nilalagnat na mataas. Saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po sa ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayo mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora. Wala po talaga akong
perang ipambabayad sa serbisyo nyo. Pati po sa mga gamot na ipinalunas nyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko. Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayo mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama, na-hit and run sa highway. Isang madaling araw habang nangangalakal. Oy, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang niya. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, Doktora? Oo. Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Ay, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, Doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, Doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mary, Dok? mo lang singilin si Lolo, no? Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha? Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. Sige po, Dok. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Iwan ko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho, kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila. Ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room na asawa ko lang galing, ha? Doc, si Doktora Leiva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. Ano? At maputlang-maputla na po si Doktora. Doc! Diyos ko, ang asawa ko. Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease. Bilang resulta ng COVID-19, acute respiratory distress ang kanyang ikilamatay. Itong mga nakaraan po kasi, Dok. Talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sana na rin tulang ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello, sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba itong kausap ko? Ako nga po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo.
lalo. Sana lang po, mapatawad niyo ako. Hindi ko po kayo maintindihan. Sino ba ito? Si Lola Huling po, yung matandang babaeng nagdala ng apong tumitirik na ang mga mata noong isang hating gabi. Yung sanggol na ginamot po ni Doktora Leiva. Opo, natatandaan ko. Nagising din po ako ng gabing yun na malakas ang ulan. Nakagustuhan ko pong madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19, isinugod ko po siya riyan sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nagdalhin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Oh, Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang magnegatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan, medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay ng asawa kong si Doktora Leiva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng propesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Doktora Leiva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leiva at ito ang aking buhay. Wala naghihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsigaraw, Phil Cruz, Junel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leiva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlaw. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang anak
na pinagkaitan ng karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili. Siya ay si Stella. Tatlo kaming magkakapatid, 2 babae at 1 lalaki. Parehong matalino sina kuya at ate, kung kaya sa kanila ipinagkakatiwala ni Papa ang negosyo namin. Pero ako, dahil mahina raw ang utak ko, kahit ang pagpili ng mapapangasawa ay si Papa ang nagdesisyon para sa akin. Hindi ko alam, dun pala magsisimula ang kalbaryo ng aking buhay. Stella, ang galing-galing talaga magsalita ng asawa mo, no? Full of wisdom. Oh, you are very blessed dahil ikaw ang asawa niya. Salamat sa mga papuri niyo sa asawa ko. I'm sure, siya ang paboritong manugang ng papa mo. Wala namang paboritong manugang si Papa. Pero lahat nasa business industry, kaya nagkakasundo silang lahat. Ay, naku ako. Asawa ko lang ang mahilig sa business. Ako, I have my own interest. Naalaman ko mang involved ka sa mga community outreach programs. Oh, yes. Aanhin ba naman namin ang pera kung hindi naman namin i-share sa mga nangangailangan? We are being blessed so that we can be a blessing to others. Uy, minsan nga. Isama mo naman kami dyan, Stella. Diba? Ha? Ha? Stella? Sa tingin ko, ano ba? Masyadong preoccupied ang isip mo. Nakaka-pressure bang maging asawa ng isang kilalang negosyante? Minsan. Pero, maitanong ko naman sa'yo, Stella. Ano yun? Kumusta naman ang sex life niyo ni Miguel? Ha? Ano ba? Ang sabi ko, gawin mo ito eh. Miguel naman. Hindi ako gaya ng mga pinapanood mo. Hindi ko kayang gawin yan. Sabi ko, gawin mo. Sige. Hindi ko nga kaya. Ano ka ba? Kung ano-ano na lang pinapagawa mo sa akin tuwing magtatalik tayo. Kung gusto mong gawin yan, maghanap ka ng babae makakagawa niyan dahil ayokong gawin yan. Talagang ginagalit mo ako. Halika. Ito ba sabi ko? Miguel! Kapag gusto ko, gawin mo. Sige! Stella, yan na ba yung mga dokumentong galing kay Miguel? Oo, Papa. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Wala ho. Wala. Bakit may pasa ka sa mukha? Nagpakatanga ka na naman ba? Nauntog lang po ako, Papa. Uuwi ang ate mo galing US. Ikaw mag-asikaso rito sa bahay. Pwede kang mag-hire ng mga dagdag na katulong na mag-aayos ng mga dapat ayusin. Yung kotse niya dapat malinis yun. Kumuha ka rin ng chef na magpe-prepare ng menu. Magkakaroon tayo ng small gathering pagdating niya. Opo, Papa. Ang sarap yata ng luto mo ngayon, ha? Gusto mo yatang palaging dito kumakain sa bahay. Sana pala nilagyan ko ng laso ng kinakain. Stella, Aha. may photoshoot mamaya para sa magazine. Mag-ayos ka, ha? Gusto ko maganda ka. Yung kaingitan ako ng ibang mga businessman for having me a gorgeous wife. Kasama pa ba ako sa photoshoot? Tama nga, papa mo, no? May kahinaan din talagang utak mo, eh. Sasabihan ba kita na mag-ayos ka kung hindi ka kasama? Sinisiguro ko lang. Isa pa, i-feature sa magazine ang buhay ng pamilya natin. So, make sure na magandang sasabihin mo during the interview. Yung dati lang naman sinasabi mo kapag may nagtatanong sa'yo.
that I am a loving husband and father to our children. At kahit busy ako sa negosyo, hindi ako nawawala ng oras sa inyo because you are my priority, lalo na ikaw. Ha? Paliwanag ba yun? Stella, Oo. Oh, good to see you, Mrs. Chen. Good evening, sir. Nasaan ang asawa mo? Oh, kausap ang manugang mo dun sa labas. Oh, sir. Ganun ba? Good evening. Oh, mabutit nakarating ka, Maria Elizabeth. Sir, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong tatawagin sa buo kong pangalan. Kapangalan mo ang asawa ko, kaya I prefer calling you by your given name. Nice seeing you again, sir. Where's si Stella? Oo nga. Hindi ko pa nakikita si Stella. Tatalian ko na lang siguro ng ribbon tong sa may kaliwa kong braso. Kunwari, fashion. Eh, kaysa naman makita nilang malaking pasa. Stella, Oh my gosh! Ay, Oh. kuya! kanina ka pa hinahanap ni Papa Ha? at ni Esmeralda. Ay, oo. Bababa na ako. Teka, ano yan? Ha? Ay, Pasaya na. Wala to, kuya. Wala. Ang laki nga. Hindi, si Oh. King may kagagawan yan. Naglalaro nung nakaraan at si kuya niya. Eh, nahampas ako ng laruan. Stella, kung gaya mong magsinungaling sa iba, sa akin hindi. Alam ko kung ano nangyari dyan. Kuya, Hanggang ngayon pala sinasaktan ka pa rin ni Miguel. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya? nung college ka, gusto mo mag-shift ng course dahil hindi mo naman talaga gusto ang business course, di ba? Gawa mo bang gusto mo? Hindi, di ba? Stella, Wala tayong karapatang gawin ang gusto nating gawin. Hanggang bahagi tayo ng pamilyang to, kuya. Lalo na ako. Ako na walang alam, mahina ang utak, walang talento. At wala man lang napatunayan kay Papa. Siguro kung narito pa si Mama, maaari niya akong ipaglaban. Pero wala na siya. Kaya magtitiis na lang ako hanggang kaya ko. Sunod-sunod ang business meeting. Nangalay na balikat ko. Masayin mo nga ako, Stella. Totoo ba, Miguel? Dinala mo rito sa bahay ang babae mo? Ano? Tinatanong ako kanina ng panganay natin kung sino raw yung kasama mo rito kahapon habang wala ako. Ah, si Carmi. Oo, sinama ko rito. Sabi ko naman sa'yo, pwede kang mambabae hanggang gusto mo, pero wag na wag mong ipapakita sa mga bata. At kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ng mga salita mo, ha? Kaya kong tiisin lahat ng kabastusan mo, pati ang pananakit mo sa akin. Wala akong pakialam kahit maliitin mo ako sa harap ng ibang tao. Pero wag na wag mong ipapakita at ipaparamdam sa mga anak natin ang masagwang imahe ng pamilyang to! Sinisigawan mo ba? Dahil punong-puno na ako sa'yo! Ano na lika? Walang iya ka? Tigod mo ako! Ang lakas ng loob mo, ha? Bakit? Kaya mo na ba? Kaya mo ng sarili mo? Kaya mo? Iwan mo ako! Halika. Iwan mo ako! Ang lakas ng loob mo, ha? Ha? Bakit? Kaya mo na ba sarili mo? Bitiwan mo, sabi ako! Luis, babasagin ko! Malapad ka. Kukunin ko ang basag na face! Talagang pinag-iinit mo lalo ang ulo ko. Sige, subukan mong idantay pang muli ang mga kamay mo sa akin! Sasaksakin ko ang leg ko ng basag na face na to! Sige! Stella! Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa negosyo mo kapag nabalitang namatay ang asawa mo sa loob mismo ng kwartong to! Sige! Stella, bitawan mo yan! Hindi man kita mapapatay pero isasama ko sa hukay ang magandang imaheng pilit mong pinapakita sa harap ng ibang tao! Ipapakita ko sa kanilang hindi ka anghel, kundi isa kang demonyo! Makikipaghiwalay ka kay Miguel? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Ha, Stella? Sa ayaw at sa gusto nyo,
magpa-file ako ng annulment. Gaga! Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Papa! Mula nang ipakasal niyo ako kay Miguel, para niyo na rin akong itinapon sa impyerno! Tumigil ka! Mula noon, palagi ninyong sinasabi na wala akong kayang gawin kundi ang sumunod sa inyo dahil mahina ako. Hindi ako kagaya ni na ate at kuya. Mula noon, pinaniwala ako ang klase ng pagkataong kayo ang gumawa para sa akin. Pero mayanggana ng lahat. Hindi ako mahina. Hindi ako mangmang. At kahit pa itakulin niyo ako bilang isang anak, kahit pa hindi ako magmana ng kahit alikabok mula sa sahig ng bahay na ito, hindi na magbabagong desisyon ko. Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko! Kumusta kayo rito ng dalawa mong anak? Pinadala ka ba rito ni Papa? Para alamin kung nagawa kong panindigan ng desisyon ko, Kuya? Stella, Pues, sabihin mo sa kanyang hindi ko pa naranasan ng ganitong ginhawa mula nang ipinanganak ako. Ngayon lang. hindi ako pumunta rito dahil inutusan ako ni Papa. Hindi. Pumunta ako rito para alamin ang kalagayan mo. At para sabihin sa'yo na masaya ako sa naging desisyon mo. Masaya ako na nagawa mo ang ganitong desisyon na maging ako o si Esmeralda ay hindi kayang gawin. Sa ating tatlo, hindi ikaw ang mahina. Ikaw ang pinakamatapang. Kuya. Ngayon, Stella, kapatid ko, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin para sa sarili mo at sa mga anak mo. Gawin mo ang mga bagay na hindi mo nagawa noon dahil nakabilanggo sa takot ang iyong sarili. Salamat. Salamat, Kuya. Oo. Mula ngayon, aayusin ko na ang buhay ko. Ipapakita ko kay Papa at kay Miguel na hindi na nila kahit kailan magagawang kontrolin ng buhay ko. Aaminin ko, mahirap ang naging desisyon kong yon. Ngunit kung nais nating baguhin ang ating buhay, kailangan nating maging matapang na gumawa ng mga mahihirap na desisyon. At higit sa lahat, ay panindigan ito. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang pribadong kumpanya at marahil, naaayon sa kagustuhan ng Diyos ang ginawa ko. Dahil ramdam kong kahit mahirap, nakakaya ko. Ako po si Stella at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Stella ay isang aral para sa atin na hindi natin maaaring kontrolin ng ibang tao ang ating buhay. Dahil higit kanino man, tayong nakaalam kung ano ang tama at nararapat para sa atin. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ludi.
umibig at nabigo. Kaya upang makalimot, iniwan ko ang aming bayan. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Lahat ay ginawa ko upang guminhawa. At nangyari naman yun, at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga taon. Wow! Aling Ludi, ganda pala ng bahay niyo, ha? Oo nga. Ngayon lang tayo nakapasok dito, Vina. Paano? Lagi sa labas lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin. Salamat nga po pala sa pag-imbita sa amin dito. Nagpa-deliver kasi ako ng pagkain. Malungkot naman kumain mag-isa, kaya naisip ko na yayain kayo. Ay, naku. Wow, makakakain pala tayo ng masarap, Vina. Oo nga, Eva. O bakit? Hindi ba masarap ang pagkain niyo sa inyo? Ako po talagang hindi. Kasi maliit lang kinikita ko sa pagtitindi. Kaya pinagkakasya ko yon sa mga gastusin ko. Uli lang lubos na po kasi ako eh. Ako naman, lolo ko na lang yung inaasahan ko. Maliit din po yung kita niya sa pagpipedicab. Kaya madalas, hindi masasarap yung pagkain namin. Ang lolo mo lang ang sumusuporta sa'yo? Opo. Kaya nga hindi ako makapagkuleyo eh. Asan ang parents mo? Sabi po ng lolo ko, niloko daw yung nanay ko nung nakabuntis sa kanya. Yun naman nanay ko na wala kwenta. Ayun, iniwan ako dun sa lolo ko. Okay. Ang lungkot pala ng mga buhay niyo. Nga po. Buti pa, huwag na natin pag-usapan yan, ha? Tara na, kumain na tayo. Kaya magugustuhan niyo yung mga kakainin natin. Aba, Apo! Lo? Kaganda naman yung damit at bag na gamit mo, Oo nga po eh. Hindi nga ako makapaniwala na meron akong ganitong kagandang gamit ngayon. Saan ba galing yan, Mukhang pangmayaman Bigay po to sa akin nung bago namin kaibigan ni Eva. Oo, siya rin nga binigyan Pero mas marami nga lang yun sa akin. Ipinamili kayo? Galon? Hindi po. Nagamit niya na to. Pero ayaw niya na. Kaya binigay na lang sa amin. Ganun ba? Opo. Taga saan ba yung bago niyong kaibigan? Naku, mayaman siguro, no? Mukha po siyang mayaman, Lolo. Ang ganda nga po ng inuupahan niya. Medyo malayo po dito yung bahay niya Pero kaya naman namin lakarin ni Eva. Ganun ba? Opo. Paano niyo naman nakilala? Hindi naman natin kalugar. Ganito po yun. Kasi naghahanap siya ng bahay. Napagtanungan kami. Kaya tinulungan namin. Ang yaman naman ng bago niyong kaibigan. Nabigyan kayo ng mamahaling mga gamit. Oo nga, Ricky. At maganda rin siya. Talaga? Oo. Alam mo, pag nasa bahay kami ni Aling Ludi, laging masasarap ang kinakain namin. Ludi pa ng pangalan niya. Anong ginagawa niya rito? Nagbabakasyon daw siya. Napagod kasi sa trabaho niya sa Maynila. Alam mo, sabi nga niya sa amin, kung gusto na namin magtrabaho, kasi kaya niya kaming ipasok sa Maynila. Sa Maynila? Ay, hindi. Dito rin sa probinsya. Yun naman, sinabi ko na nga Maynila Nagulat lang naman ako. Ito naman Alam mo, para naman nakakatakot yun. Bakit naman? Kasi malayong Maynila dito. Wala kang kamag-anak doon. At balita rin na maraming napapahamak doon. Alam mo, kung lahat ng tao ganyan nang iisipin, wala lang aasenso. Dapat pala hindi na lang ako sumamang mamasyal sa'yo dito sa park. Huwag kang mainis, Eva. Nagmamarasakit lang naman ako Alam mo namang mahal kita. Alam mo yun, di ba? Ayan. Tigisa kayo ng pabango. Katulad yan ng pabango ko. Thank you, Aling Ludi. Thank you po. Higit pa riyan mabibili nyo pag nagtatrabaho na kayo ng Maynila. Ay, talaga po? Oo. Giginhawa din ang buhay nyo. Ay, ako po, gusto kong sumama sa inyo, Aling Ludi. Nung makaahon naman ako sa kahirapan. Ikaw, Vina. Gusto ko rin po. Kaso, yung lolo ador ko. Baka hindi ako payagan. Ay, ako walang problema, Aling Ludi. Dahil ako na lang po ang magpapasya para sa sarili ko. Buti. Sige. Isasama kita pag alis ko next week, Eva.
Paano naman ako, Aling Ludi? Gusto ko rin sumama. Oh, teka. Ganito. Kakausapin ko lolo mo. Okay ba yun sa'yo? Ay, sige po, sige po. Magiging palagay na ang loob ni Lolo pag nakilala niya na kayo. Paano kung hindi ka pa rin payagan ni Lolo Ador, Vina? Madali lang naman yun eh. O, dito kasan niya. Ha? Ako, magagalit pa ang lolo ko pag ginawa ko yun. Mawawala din yung galit niya pag napadalahan mo na siya ng pera. Boss Lumber, napatawag po kayo? Gusto ko lang makibalita sa lakad mo dyan, Lodi. Boss, kahit kailan naman hindi pa ako napahiya sa'yo, di ba? Ibig sabihin, may matatala ka. Talagang meron. Mga sariwa at magaganda. Magaling. Magaling. Maaasahan ka talaga. O, kailan mo sila dadalhin dito? Next week, Boss Lambert. Hintayin mo na lang ang tawag ko, okay? Lolo, Oh, bukas po sasama ko dito si Aling Ludi. yung bayamang kaibigan nyo ni Eva? Opo. Naku, Apo, hindi ba't sabi ko sa'yo, ayokong umalis ka. Abay, mahirap na. Baka mapahama ka. Hindi natin kilalalang lubusan ang sasamahan mo. Kasama ko naman po si Eva eh. Ay, bata rin si Eva na tulad mo. 19 lang. Matanda lang sa'yo ng 2 taon. O anong magagawa niyo para makaligtas kung sakasakali man? Wala naman kayong kakilala sa Maynila. Mukha naman pong mabait si Aling Ludi. No, sige na. Pumayag na kayo, sumama ako sa kanya. Apo. Para makaipon ako at makapag-aral sa kolehiyo. Bukas po ha, kakausapin niya kayo. Apo. Pakinggan niya naman sasabihin niya. Aling Ludi, pasensya na ako kayo sa bahay namin, ha? Ikaw, ayos lang yung Bina. Asan ang lolo mo? Ay, parating na po yun. Kaninang umaga pa siya nagpadyak, eh. Pina. Ay, ayan na. Narito na po kami ni Aling Ludi, Lolo. Oh, narito na pala ang bisita mo. Opo. Eva. Lodi. Kilala niyo siya, Lo? Itay. Ha? Teka, ba't tinawag niyo siyang Itay? Aling Ludi? Siya na po ba? Itay. Oo. Nasira ang bahay natin sa Samar. Tinangay ng bagyo. At yun din ang ikinabatay ng iyong ina. Ano po? Tinulungan ako ng kaibigan kong taga rito sa Bicol. Kaya kami napunta rito ng anak mo. Ano? Anak? Niya ako? Lolo? Oo, Apo. Si Lodi, ang iyong ina. Kayo? Kayo ang walang kwenta kong ina na nang-iwan sa akin kina Lola at Lolo? Hindi ko alam na mangyayari ito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawan! Hindi! Ang sama talaga ng loob ko, Eva. Sana nga hindi na lang kami nagkita. Huwag ka nang umiyak. Buti nga nagkita kayo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na makita pa ang magulang nila. Nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing maaalala ko, nainiwan niya ako ng maraming taon. At least ngayon, makakapag-aral ka na ng hindi nagtatrabaho. Dahil nandiyan si Aling Ludi para pag-aralin ka. Yun nga lang, dapat magbagong buhay siya. Dahil di ba sabi mo, pinagtapat niya sa inyo na pagbubugaw sa mga teenager na babaeng trabaho niya?
Oo. Kaya nga, nakaligtas tayo sa ganung trabaho. Hingin mo na lang sa nanay mo na magbago na siya. Magiging masaya na kayo, matutulungan mo pa siya, at magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Wala pa rin ba siya, Itay? Oo. Malamang nagpunta yun kay Eva. Doon sa kaibigan niya matalik. Alam ko ang bahay niya. Gusto ko sana magpunta roon, Tay. Pero baka lalong magalit sa akin si Wina. Nabigla ang anak mo sa kanyang latuklasan. At nasaktan din. Kaya hayaan mo muna natin siya. Pag hindi siya buhay hanggang mamaya, akong susundo sa kanya kina Eva. Itay, pasensya na po sana kayo. At patawad po. Ang laki na pagkakasala ko sa inyo ni Inay. Pumanaw siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Tapos na yun, anak. Marahil, niloob ng Diyos na magkita-kita tayong muli upang mamulat ka sa iyong mga pagkakamali. At punan mo ang iyong pagkukulang sa iyong alam. Itay, mapatawad pa kaya niya ako? Bakit nandito pa rin kayo? Dapat umuwi na kayo doon sa malaking bahay. Wina, anak, alam ko napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero sana, bigyan mo naman ako ng pagkakataong maituwid ang aking mga pagkakamali. Samahan niyo. Tinalikuran yung responsibilidad niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na isilang ako dito sa mundo. Tapos nakuha niyo pang pagbugaw ng kabataang babae para lang kayo magkapera. Inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ko, anak. At siguro nga, ito na ang panahon upang tahakin ko na ang tamang landas. Sana, tulad ni Itay, samahan mo rin ako sa landas na iyon. Sa awa ng Diyos, pinatawad ako ng aking anak. At ang pangyayaring iyon ang naging daan upang ako ay magbagong buhay. Sana po inyong hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Ludi, at ito ang aking buhay. Laging mayroong puwang para sa nagbabagong dilalang. Huwag lamang balikan ang masamang kinasanayan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, at Susan Robles sa papel na Ludi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.